Mr. Chair, ano na ho ang ideal price? Therefore, na dapat natin bilhin o dapat bilhin ng gobyerno o ng trader sa isang magsasaka sa ngayon para ma-maintain natin yung fair value price ng bigas na binibili po ng isang consumer. Base po sa aming karanasan at aming pag-aaral, dapat po ang presyo ng ating bigas ay mga 40 pesos. Mga 4 to 5 pesos po dapat yung markup. Hindi na ho nag-aspire ang Pilipino na maging 20 pesos ang bigas. At is galing na ho sa inyo mismo na ang pinaka-ideal na presyo umabot ng 40 pesos para hindi palugi ang farmer, para hindi rin malugi ang merkado. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat po ng resource persons natin. Kanina nung pinakita po ng ating mahal na chairperson, yung graph na mas mababa ang presyo ng bigas sa world market at mas mataas ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas. At sinabi ng ating mahal na Pangulo na gusto niyang pababain ang presyo ng bigas dito sa ating bansa for the several months ago. Ano ang pumipigil sa ahensya ng gobyerno na nasa harapan natin ngayon na hindi sundin ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo at ayaw sundin ang presyo ng world market? I would like to address that question to Yusek Asis Perez. Mr. Chair, thank you for the question. We would like to intervene in the market prices. And the way that we can legally do it is to set up Kadiwa centers all over the country para meron pong panlaban yung gobyerno sa mga patataas na presyo. Halimbawa po, if we can set one Kadiwa in every municipality, nagbebenta ng 40 pesos na bigas, ang theory po doon, susunod po yung mga katabi. Kasi otherwise po, sa amin bibili lahat. So that's one way to more or less cushion the impact of what we would like to refer to as manipulative pricing. It's not my word, naririnig ko po yon. Pangalawa po, syempre, kailangan ang department step up pa namin yung effort to make our farmers more efficient in producing food. Syempre po, pagka po mas mura yung production cost nila, pwede po nilang ibenta rin ng mas mura yung kanilang produce. Pangatlo po, na ginagawa po natin ngayon, isave po natin yung nasasayang. Dahil sa ngayon po sa ating mga pag-aaral, between 10 to 35% of whatever we produce, we lost because of post-harvest inefficiencies. Kaya po pag mapapansin po natin, Mr. Chair and Madam Congresswoman, medyo binago po natin yung ating budget. Hindi po tayo nakatutok sa isang commodity lang, kundi nakatutok tayo after the commodity is produced. Ang pang-apat po na ginagawa natin, we somehow has to intervene in the market. In a way na hindi naman po mag-violate din ng batas na because government is not supposed to engage in trade. But we can support MSMEs, pagpadamihin po natin sila. Kaya po yung programa natin nakatutok sa value chain. Hindi lang po yung production, kundi hanggang makarating po yung ating pagkain sa ating mga consumers. And so the Secretary po has a 9-point program that we would like to implement in the next 3 years. Inaprubahan na po ito ni Pangulo, na yun po yung pamamaraan natin para ma-address po natin yung problema na ito na long term. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, nakakailang Kadiwa centers na ho kayo na regular na bukas? Kasi I understand may mga Kadiwa centers ho kayo na weekend lang or isang araw lang, 2 araw lang. Ano ho yung mga, ilan na ho ang permanenteng Kadiwa centers nationwide? Sa ngayon po, meron pa lang tayong 118 regular centers, but we also are working on yung mga weekend centers. And eventually, our goal po is to cover the entire country. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. May statement po kayo sa report nyo that, actually report ito ng ating mahal na chairperson. Farmers are hungrier than non-farmers. Napakasakit po nito sa mga
mga magsasaka ho natin. Dahil sila naman ho talaga ang dapat nating pangalagain. Actually, alam ko DA is encouraging our young farmers to continue the trade that their forefathers have started. Dahil marami na ho ngayong young farmers ang ayaw nang maging magsasaka dahil palugi ang merkado. Ano ang ginagawa ninyo ng DA to encourage more farmers to last in this trade at mas dumami pa sila sa mga susunod na taon? Dahil nakakalungkot man sabihin, marami ho sa ating mga magsasaka ang binebenta na ho ang kanilang mga lupain sa mga developers dahil ayaw na nilang magsaka. Pinapatayan sila ng tubig, pinapatayan sila ng kuryente para hindi may pagpatuloy ang kuryente, ang kanilang trabaho dahil gustong magkaroon ng mas maraming subdivisions. Anong masasabi niyo po dito, Mr. Chair? Mr. Chair, I share your views. The department is cognizant of this problem. Kaya po ang tutok namin ay magkaroon ng tamang presyo ng produkto, hindi po murang presyo. Magkaiba po kasi yung tamang presyo kaysa murang presyo eh. Prices should not be cheap. It should be fair. So, each time we look at prices, we have to look at it at two levels. One is from the producer's perspective, and the other one from the consumer's perspective. When we talk about right pricing, the right pricing should happen at the level of the farm. Para po, hindi po yung mura nga po yung presyo sa farm, pero mahal naman po yung presyo sa palengke. Kasi lalabas po nun, may kumikita po sa gitna, hindi po yung farm. That is our aspiration right now. The department is making sure that our investments are geared towards efficiency and prevention of losses so that the farmers and the entire value chain will benefit equitably in the chain. Hindi po namin pwedeng sabihin na mawala po yung trader. Pero kailangan po, yung benepisyo po ng pagkain na ito, yung processing ng chain na ito, dapat equitable yung distribution. And we view that we can only increase the number of our farmers if and only if we can make sure that they justly benefit from the value of whatever they produce. So it's conceptual, pero sa operations po, ginagawa na po namin ito. Mr. Chair, ano na ho ang ideal price? Therefore, na dapat natin bilhin o dapat bilhin ng gobyerno o ng trader sa isang magsasaka sa ngayon para ma-maintain natin yung fair value price ng bigas na binibili po ng isang consumer. Nang hindi nalulugi naman ng farmer, hindi rin ho nalulugi ang merkado. Opo. Base po sa aming karanasan at aming pag-aaral, kung halimbawa po, ang magsasaka ay mabibili yung kanyang palay between 19 to 20 pesos na fresh. Fresh po, yung fresh. O kaya naman between 23 to 25 po na dry. Dapat po ang presyo ng ating bigas ay mga 40 pesos. So yun na po yung, kasi ang markup na po doon mga around 4 to 5 pesos. Mga 4 to 5 pesos po dapat yung markup. So yun po yung aming computation sa ngayon, more or less ganun po dapat. Salamat po para at least more or less hindi na ho nag-aspire ang Pilipino na maging 20 pesos ang bigas. At least galing na ho sa inyo mismo na ang pinaka-ideal na presyo umabot ng 40 pesos para hindi palugi ang farmer, para hindi rin malugi ang merkado. Tama po ba ako, Mr. Chair? Ang binagabanggit po namin ay base po sa karanasan ngayon na sa tingin po namin kung masyado pong bababa naman ang presyo, hindi po natin ma-achieve yung balanse na ang farmer po naman natin ay magtatanim. Kagaya po ngayon pong panahon na ito, ang ating pong mga magsasaka ay, ang mga presyo po ngayon ay naglalaro mula 15 hanggang 18 piso po ang presyo ng palay. So pag bababa pa po siya doon, malamang po maapektuhan yung planting intentions ng ating mga magsasaka. And so we are balancing it po, Madam Chair. Mr. Chair, isang concern po, yung batas natin sa supply and demand. Panay-panay po ang bagyo sa ating bansa.
nakadiskubre na ho ba ang DA ng tamang palay na dapat nating itanim sa tamang season para hindi po rin tayo nauubusan ng bigas at nag-i-import po tayo kung saan-saan. Unfortunately, we are yet, but we are doing something about it. Ang una po na ginagawa namin ngayon ay binabago po natin yung planting calendar. Dapat po talaga yung ating pong bagyo, base po sa ating karanasan at sa datos po na accumulate natin in the last 50 years, yung pong bagyo ay nangyayari towards the last quarter of each year. More or less, ganun po yung trend nun. So dapat po, walang masyadong harvest sa ganung panahon. Dapat ma-timing po natin yung ating harvest. Unfortunately, we're yet to irrigate most of our land. And that's the only way that we can schedule our planting period. In that regard po, we need at least 1 trillion to irrigate the remaining 1.5 million of irrigable land. Kasi meron po tayong pwede pang i-irrigate sana na 1.5 million hectares of possible irrigable land. So pag gano'n na po, tapos magagawa na po natin yung tinatawag nating proper planting period dahil may irrigation po tayo, then ma-achieve po natin yung pare-pareho nating pangarap. Right now, yun po ay option natin. Pangalawa po yung mechanization na ginagawa po natin. Kasi alam po natin, malaki po kasi yung labor component ng ating rice production. So, yun din po halimbawang pag-mechanize po ng pag-harvest, napakalaking tulong po noon dahil pagka nga po masama yung panahon, kailangan po mabilisan yung harvest. Kung manual po yun, hindi po talaga natin ma-harvest. So, madami po tayong masasayang. So, the mechanization of harvesting is something that DA is pushing forward to save po yung ating mga palay para kung dadating nga po yung bagyo, madali po nating ma-harvest kagad. So, those are some of the ideas that we have. And of course, yung post-harvest facility, yung rice mill po natin ngayon, hindi po optimal yung kanyang paggiling ng palay. So, ang sabi po ng PSA dati, 65% po yung recovery. But now, I think they are recalculating 62% na lang po. 63. Ibig sabihin, mas maliit talaga yung recovery. Pero kung malalagay ho natin lahat, modernize lang po natin yung rice mill natin, so aabot po siguro between 65 to 67% po yung recovery natin. By investing in better rice mills, then we can already increase efficiency and therefore bring down prices. So those are some of the ideas po. And of course, planting intensity, yung binabanggit niyo po kanina, wala pa po tayong nadidiscover na kayang lumaban sa bagyo. Pero ang gagawin po natin, mas shorter po dapat yung planting period. Nasa halip po na 2 beses ka lang mag-ani, hanggang maaari po, 2.5 times ka mag-ani. And that is a combination of technology and advancement in the seeds. And that is what we are working on po ngayon. Madam Chair. Mr. Chair, thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Just one question na lang It's po, okay. Mr. Chair. I would like to direct, I don't know which agency should answer this. Kasi alam ko ginagawa ng trabaho ng DA ang pagsalakay sa mga smugglers, pagpunta sa mga factories kung saan nag-hoard at kung saan may overpricing na nangyayari. But are there cases being filed against these hoarders, these smugglers? Kasi maganda ang balita minsan nagpupunta kayo kasama ang law enforcement agencies, pero meron na ba tayong napakulong, na nabigyan ng proper legal judgment on these smugglers? Carlos? Mr. Chair. Ma'am, Mr. Chair, ma'am, meron na yung isa sa malaki earlier this year, no? Nakakulong na actually ngayon, ma'am. It was also a big time onion importer. Madami hong mga nasa rice naman na nahuhuli ang DA, but again, it's up to the regulatory agencies and the law enforcement agencies to file the case, ma'am. Do we have any representatives here coming from the Department of Justice or the PNP who you say should be the ones filing cases?
May I direct the COMSEC to please include the members of the enforcement, because the DA is not part of the enforcement, the BOC is not part of the enforcement. I don't know why I was not part of this law. So it's NBI, PNP, Philippine Coast Guard, and DOF. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Joan Karen, bakit hindi na lang ang gobyerno ang bibili ng palay tapos sila na rin ang magbenta para makontrol talaga ang presyo ng bigas? Pahayag naman ni Nemain Arvores, here in Palawan, Codua is every Sunday only. Base po sa observation ko, nagmamahal po yung bigas because we have at least 5x of traders where DTI not monitored aid. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Zelda Buno, dapat hindi natin hinahayaan makapasok ang mga import from China at Taiwan na bigas para hindi magtaasan ang presyo dito sa local market. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.